flex na to ay yung manggagaling dito kay Sir Ben. Ito ba yung kay Sir Bentech? Sir Bentech. Okay, kukunin natin to para mapalitan. Ito po yung nasunog. Hello po mga kahagod, welcome po sa aming munting channel. At ito po yung aming munting channel. Okay, ang aming pong video na i-share po sa inyo ay ipapakita po namin sa inyo kung paano po maggawa ng Epson L8050. Yan. Sa ngayon po kasi mga kahagod, yung pong mga naka-convert na Epson, yung pong bagong model, Epson L8050, L18050, marami pong nasisira pagka po na-convert po natin. Ano kaya ang dahilan? Okay? Ayun din po yung gusto ko rin malaman. Dahil mga kagod, nung nakaraan po, nakabili po ako ng sira na L8050. Tapos sinubukan ko pong ayusin. Yun lang, hindi na po naayos. Kasi sira po yung kanyang flex, sira yung flex, sira yung head, naapektuhan na rin po yung board. Tapos, buti na lang, nung kinontak ko po si Sir Bentech TV, ito po yung vlogger din po ng printing, na meron po siyang unit na sira din po. Ang sabi niya sa akin, pinamimigay na daw po. Basta pupuntahan daw po sa kanila. Yun, tama-tama. Dahil libre naman, pupuntahan ko na lang. Medyo malayo lang, pero pupuntahan ko na at baka maunahan pa tayo ng iba. Okay? Sige po, papakita ko rin po sa inyo kung paano siya ayusin pagka narito na po siya dito po sa aming shop. Okay, sige po. Yun, okay mga ka-good. Palit na po ako dito sa amin sa Laguna. Tapos yun, diretso na po tayo sa Caloocan. Sila, Bentech TV. Yan, nakamotor lang po ako. So, ay motor na single. Okay, malayo-layo pong biyahe. Dali po ako dito sa aming sa shop po namin. Okay, sige po, biyahe na po tayo. Yun, mga kakagod, nandito na ako sa shop ni Sir Bentech TV. Kaso, wala pa, hinihintay ko pa lang si Sir Bentech kasi meron lang siyang pinuntahan. Nandito na ako, kararating ko lang. Hindi, kanina lang. Yan, dito po yung kanyang dito nagbablog si Sir Ben. Shout out kay Sir Bentech. Mamaya hintayin ko lang po si Sir Ben. Yo mga kahagod, kasama ko na po si Sir Bentech. Wala, nakarating tayo dito sa Caloocan from Laguna. Bali, ito yung ibibigay. Ay, mga kahagod, bigay nga pala ito sa akin. Ito yung ibibigay sa akin ni paunahan na lang. Sabi, paunahan na lang. Nauna ako. Mga kahagod, ako nauna. Kaya, yan, sabi ni Sir Bentech, ibibigay na lang po sa atin itong L8050. Yan, ito po yun. Yun, Sir Bentech. Bali, ito nga pala yung ating nasira na L8050, di ba? Ano lang to, buwan pa lang nung nasira. Kung titingnan mo, halos tingnan mo, bago pa yung Oo nga, halos bago pa. Tapos tingnan mo to, walang... Yung L805, maganda yun Mas mahirap gawin para sa atin. Yung sa mga, lalo na sa ordinaryo ka. Kaya si Sir Bentech. Pogi pala si Sir Bentech sa persona. Sir Bentech, ilan taon ka lang nagpiprint? Ang tagal na. Matagal na yun. Hindi pa uso mga gantong printer Ayan, dito po yan sa Caloocan, North Caloocan, si Sir Bentech. Kung gusto niyo magpagawa ng inyong printer, dito po kay Sir Bentech. Okay, kung gusto niyo naman, dumirekta po kayo sa akin, kukomisyonan ko na lamang. Pero yung t-shirt, mga t-shirt, yan, nagpiprint din po sa Sir Ben. Ayan, po yung kanyang Marami ito, mga siguro, ito yan. Kalakasan ng mga sticker sa bake. Dati, oo. Kaso ngayon, meron ng yun nga, DTF. Humina rin ng humina rin. Kasi dati, mga HTV, di ba? Tsaka dark transfer. Yan, ngayon, pag print sa DTF, hindi mo na kailangan ikat yun. Rekta, press na yun. Ikaw, kung sa experience mo yung mga co-op na yung... Oo nga mo, hindi naman ako masyado nagamit nun. Kahit yung mga kasi nung meron ako ng yun nga yung EcoSolvent. Doon ako nagpipigil. Kahit anong sabihin ng pigment. Oo, wala rin. Hindi pa matagalan pa rin yun. Hindi pa matagalan talaga. Hindi, kaya nga nung pinost ko talaga yung EcoSolvent. Oo, EcoSolvent. Tama yun.
mga pinos ko. At least kahit pa paano, nung nagbutuhan, nakabawi. Doon ako nakabawi nung nagbutuhan. Pwede yan yung motor-motor na maliliit. Okay, Pero pag Bentec. nilagay mo yan sa kotse, mapapaya ka lang yun. Lalo sa windshield. Ulit sa'yo. Okay na mga kahagod, dyan nasa papunta na ulit ng Laguna. Salamat kay Sir Ben. Sir Ben, maraming salamat ha. Tama, nasa kasi pa ako ni Sir Ben, Bentec TV. Okay, maraming salamat mga kahagod. Thank you. Okay mga kahagod, nandito na po ako sa shop. Okay, nandito na po ako sa shop. Ito yung galing kay Sir Bentec. Ito po, ito isa. Tapos ito naman po yung kung sakali, yung nabili ko na kung sakali, ito yung dapat mapatakbo natin o mapatakbo. Okay mga kahagod, ang aking plano ay mapalitan siya ng ito. Ito ang problema, ang hirap magpalit nito nung strip. Yung strip na flex na to ay yung manggagaling dito kay Sir Ben. Ito ba yung kay Sir Bentec? Sir Bentec. Okay, kukunin natin to para mapalitan. Ito po yung nasunog. Nabasa ba na talaga? Basa pala talaga yung kay Sir. Yung sa yan, sunog. Tapos katapat pa nun. Okay, tapos dito manggagaling ngayon yan. Okay, tapos yung head nito, sana ito nagana yung head. Tapos kailangan na rin palitan yung yung board, logic board na magagaling dito kay Sir Bentec. So medyo mahirap Okay, ito po, kukunin natin to, yung board na yan, tapos ililipat doon sa kabila. Sige po, sana magkaroon ng maayos. Okay, testingin po natin, kahit hindi ito mag-okay, i-upload ka pa rin to. Okay, okay mga kahagod, ganun lang pala. Pagtatanggal sa ilalim po, manggagaling yung screwhan nito. Meron ako tinanggal dito sa ilalim na screwhan. Tapos syempre, yung pong mga flex, kailangan natin tanggalin, tsaka po yan. Tapos, saka hihilahin na lang. Okay, yan na mga kahagod. Yan na, logic board L8050. Sige pa, pag-aaralan ko lang to mga kahagod. Pero ito yung goods, yung isa hindi ko alam kung may sunog. Hey, ito yung galing kay Bentec. Sinirin ko tapos wala siyang tawag dito, walang damage. Sinirin ko muna pero papakita ko ulit, isisirin ko ulit. Kaya ako tinanggal siya, gagamitin ko na rin siyang yung parang dito na rin ako magsisirin ng tubig lang. Okay, tubig lang ang panlinis ko. Para habang meron ganito ako, ito na rin yung gagamitin ko. Hindi ko na ito ibabalik dito. Okay, tapos wala pa akong ginagalaw dito, inaaral pa natin. Ito kasi kailangan palitan na yung sinasabi ko, kailangan palitan tong isa. Kung sakali. Pero kung hindi mapapalitan, susubukan to. Pero ito siguradong palit. Yan, ito po. Nang ipapalit, ito natanggal ko na. Ito. Na maayos pa naman, wala pang wala siyang damage. Okay mga kahagod, ito na po, nalinis ko na, tapos ibabalik ko po siya dito. Gagamitin ko po yung galing kay Sir Bentec. Okay, ito ho. Tapos ibabalik natin siya dito. At least makikita natin kung magli-leak siya. Magkakaroon ng leak. Okay, yan. Babalik natin yung parang paglalagay din natin doon sa isa. Parehas na parehas talaga ng DX11. In large format. Okay, tapos balik natin to. So DX11, parehas, pati po yung pag-i-screwhan, 4, sakto-sakto doon sa DX11. Yung malaking pantarpaulin. Parehas na parehas talaga. Wala silang, pinagkaiba lang yung ibabaw. Ito nakalabas yung filter, yung sa DX11 hindi siya nakalabas yung filter. Para kung sakaling gumana naman to mga kahagod, hindi naman po ako magagawa. Kung sakali ipagbenta nyo na lang. Kung halimbawa meron po kayong sira, hindi naman po ako technician, may baka mamaya lalong lumaki yung sira, edi wala rin. Pagka ganun, dalhin nyo na lang sa technician, or katulad ng sinabi ko, pwede nyo ibenta po dito sa akin. Pero dapat may screw yan dito para bumaba siya. Ayan, bababa pa siya ng konti. Para hindi siya naglilik. Okay? Sige po, halos parehas. Parehas lang po yan paglalagay.
paglalagay po natin doon sa original dito po sa printer na mismo. Okay, ilalagay ko na lang lahat, pati yung screw. Yeah, mga kahagod, okay na. Okay na. Tapos, sisirin na lang po. Tingnan niyo mga kahagod. Kumbaga, ito na lang yung gagamitin ko palagian pagka yung meron akong napili ulit na L8050. Okay? Kumbaga, ito na lang lagi pagka magsisirin. Yan, basta ko na lang siya isisirin. Okay, mga kahagod, ito na. Moment of truth. Hindi pa naman. Ito yung pagbubuga pa lang para makita lang natin na kaya unahin ko to. Alam ko ito light cyan. I-check ko na lang doon. Kung ano-anong sukat. Kung ano-anong color. Kulay. Yun na, makakahagod yun. Yun na. Hindi yata kita sa camera. Okay, mga kahagod. Ito na. Ito po ito sa may yung patatakbuhin natin. O patatakbuhin. Okay, dito na lang. Kumbaga, hindi ko na lang tatanggalin to dahil ito lang naman yung kailangan tanggalin. Ito, tsaka yung ibabaw na to. Ito lang yung kailangan tanggalin para po doon sa ito, para mapalitan natin ito. Pero check ko pa rin yung kung ano yung mga baka meron sunog. Check ko pa rin. Pagka nakuha ko na yun, nito, logic board. Hey, po. Yan yung mga screw. Madami siyang mga screw. Daming screw. Yung screwhan. Kailang mahirap dito, ang daming screwhan. Sabi nga po ni Sir Ben, daming screwhan. Ito po, hindi ko na talaga tatanggalin. Alam ko may tatanggalin pa dito sa may likod. Pero hindi ko na tatanggalin yung para baka mamaya madamage lang. Tanggalin muna po natin itong mga ito po yung box, maintenance box. Kasi kailangan natin tanggalin to. Okay, tanggalin natin to. Tanggalin natin yan. Parang may nabukas na rin Parang may nabubukas na rin ito. Okay, yan. Tapos ito, kailangan matanggal to. Kasi pagka basta hinalit, masisira. Okay, pero unahin natin to. Sige, unahin natin. Makakahagod. Sa likod, yun, meron nga. Natin. Naku, baka kailangan talagang tanggalin ito nasa ibabaw bago siya matanggal. Mukhang tinanggal na nga to. Kasi hindi ito yung screwhan ito. Tingnan natin na. Naku, hindi pa man nagalaw. Kailangan talagang tanggalin to nasa ibabaw. Tanggalin natin. Madaming screwhan mga kahagod. Tsaka makikita naman yan. Visible naman lahat. Yung mga screwhan. Tingnan ko lang nga to. So, tanggalin natin to. Madaling makita yung mga screw kasi. Pero ang dami. So, kailangan buo itong tanggalin. Hey! Mga kahagod, hindi yan. Walang to. Lumagalaw yung camera. Lipat ko lang yung camera mga kahagod. Yan, ito na siya mga kahagod. Tingnan natin yung mga tinanggal na rin pala to. Yung mga may screw, tanggalin na natin. Hindi magtatagumpay pagka hindi tinanggal lahat. Visible lahat mga kahagod, visible lahat yung mga ang mga screwhan. Ay mga kahagod, natanggal ko na yung ibabaw. Ganun lang pala. Okay, ito po yung nasa ibabaw. Yan, pag ganun. Tapos ganun lang pala yan. Yan, ganun lang pala. Mga kahagod yun. Kahila lang pala. Wala namang kasi hilahin lang pala. Kaya pala, pagdating sa loob, meron pa ulit siyang, meron pa pala siyang screw. Ito. Kaya kailangan talaga tanggal pala lahat. Okay. Bukan ko lang itong isang side kasi isang side lang kasi. Okay mga kahagod yan, natanggal ko na. Dali lang pala sana tanggalin kasi wala pang napipingak. Mga hihilahin ng konti kasi haharang po ito. Tapos ito naman hihilahin pag ganoon. Pinakanaglala. Kaya kailangan igaganon natin ng konti para mahila natin siya. Okay? Tapos yan. Okay na. Kailangan na lang tanggalin. Yung sa kabilang side hindi ko na tinanggal kasi nga baka mamaya magkapingak-pingak lang. Pero sa ngayon wala pang nasisira, napipingak. Okay? Tapos dito po tayo magkakalas naman. Dito po sa unahan na ito. Okay, okay na po dito. Yung kabilang side hindi na ho natin binuksan. Dito lang tayo magagalaw. Okay? Natin kung ano nangyayari sa kanya. Ito alam ko, basta ko lang yung isa, basta ko lang yun. Pataas lang. Okay? Pataas lang. Yan. Wala na dyan, wala na pipingat.
walang sira. Pag ganun lang talaga yung pagkuha. Okay, ito yung mga kahagod oh. Tapos itong board, logic board. Papalitan na po yung logic board, pero titingnan ko po kung meron siyang sunog kasi hindi siya nagpa-power on. Pagka wala kasing power on, ayun po yung yung tawag dito. Yung power transistor, yun. Tapos meron power AC. Kaso, hirap nang i-trace. Okay. May bahala na, titingnan na lang. Mga kaagad, sa ilalim nga pala nito, narito po yung screw ng ito po sa ilalim. Pakita ko lang sa ilalim. Pakita ko lang po sa inyo yung dalawa sa ilalim. Kasi natanggal ko na yung isa Inano ko, ayan. Para hindi na tayo maligaw, yan lang naman. Ito sa ilalim. Tapos yung, alam ko meron, ayan to. Okay mga kahagod, natanggal ko na po yung screw. Tatlo pala yung tinanggal ko sa ilalim. Tsaka yung nandito tinanggal ko na rin para hindi siya sagabal pagka yung ayan. Tanggal na siya, bali ang nagkakapit na lang po sa kanya ay ito po, lahat yan. Yung po mga flex at tsaka po yung mga wire na yan, yung maliliit na yan. Yan. Sa motor po yan Okay, tanggalin ko na lang po isa-isa. Tapos, syempre dapat maibalik ko siya ng tama. Tama rin yung pagkakalagay. As is, kumbaga. Okay, ito po, tanggalin ko lang muna po ang logic board. Okay mga kahagod, hindi siya makikita yung sira kung hindi siya itetester. Okay, hindi makikita po yung sira, kailangan siyang itester. Okay, po yan, ito yung isa. Okay mga kahagod, ito yung papalitan ko ng strip. Itong isang ito, bali saan siya tingnan natin yun. Sa ibabaw, kung ibabaw siya baka pwedeng yung ibabaw na lang. Ito kasi hindi ko na mapapalitan to, mahirap palitan. Pero sana gumagana siya. Kasi nagkaroon din ng sunog dito. Kasi nasa likod po yung pinaka saksakan ng flex. Mahirap pagka tinanggal po ito. Okay? Kaya yun, dito na lang. Sana gumana. Kaya ito na lang yung tatanggalin ko yung isa. Tapos ipapalit ko po ito. Yung isa nito. Galing po doon sa isa yan. Okay? Okay po. Okay mga kahagod. Ito po yung akin natanggal. Ayan. Nagbasa ng ink. Ayan sunog na sunog. Ano siya nakalagay? Pag ganun siya nakalagay yun. Kaya po nadabay yung isa. Okay, ayan po, nakakabit pa yung iba. Tapos kukunin ko yung nandito. Doon po sa, galing po yung kay Sir Bentec. Okay, dito naman yung iba pinuputol nga ito ginagamit pa rin. Nabasa to kaya ganito mga kahagod. Okay, po, babalik ko lang yung isa, yung katapat na flex. Ito po sana gumana to. Okay, nakita ko medyo basa-basa mga kahagod aking ibablogger yan. Pero yung hangin lang yan, may konti lang init pero hangin-hanginan ko lang ng konti. Okay, para makasure tayo na hindi siya basa. Hangin-hanginan ko lang ng konti. Ito talaga sinasabi ko mga kahagod na hindi ko na kayang palitan itong isang to. Hindi ko pa nare-research kung anong itong isa. Hindi ko pa alam. Okay mga kahagod, ito na yung head. Nakamaselan sa lahat. Nakakabit na yung flex ng head. Tapos screw na lang. Okay mga kahagod, ito naman okay na lahat, na screw na. Tapos ito naman yung ibabalik. Halos ito na yung panghuli parang gusto ko muna testing kung magkakaroon siya. Okay mga kahagod, dito na muna to. Lagay ko muna to. Lagay ko muna po ito. Okay, wala pa mga screw yan, yung ibabaw. Okay, tapos yung ibabaw baka pwedeng wag mo nang ilagay. Tingnan muna natin kung magpa-power on. Okay, sana mag-power on. Okay, hindi ko pa nakasaksak, sasaksak ko pa. Okay,
Yan, okay na mga kahagod ito. Isasaksak ko na. Kung ito mag-power, hindi pa rin makakasure kung okay siya o hindi. Kung hindi siya mag-power, patay. Mahirap talaga. Pero kung mag-power siya, maghihintay pa rin kung maayos yung head, kung magpiprint siya. Okay? Saksak na po natin. Naku, walang tumunog. Yun! Nabuhay na kagad. Ano to? Auto on na kagad. Naku. Okay mga kahagod, wait lang ha. Kasi patayin ko muna. Baka may kulang. Okay, hugutin ko lang muna. Hugutin ko muna. Yung inaano ko eh. Yan, okay mga kahagod. Check ko lang yung error. Yun o. Okay, check ko po yung error dito. Check ko lang po yung error. Ayaw pa yata. Basahin. Okay, dito po natin titingnan sa error niya. Printer information. Yan. Ito po natin yung error niya. Abnormal counter. Wala pa. Yan. Sana mabasa niya at makakita. Yun. Mainboard. Wait lang. Ayaw ko yung ano. Mainboard. Wait lang. Okay mga kahagod. May pinagpalit ako dito. Pero hindi ko alam kung parehas lang sila ng output. Pero yan. May pinagpalit po ako. Tapos subukan ko po ulit. Okay. Hop. Umiikot na siya. Umiikot na siya pero hindi ko pa alam kung magano siya, kung magpiprint. Pero umiikot na siya mga kahagod. Nagkapalit lang ng ano. Nagkapalit ng tawag dito. Nagkapalit ng motor. Okay. Natin tapos ano to? Yan. Okay, wala na siyang error. Tama. Pero hindi po natin alam kung magpiprint siya. Okay? Pero at least alam natin na may power na siya. May power na siya kanina kasi nagkabaligtad. Hindi pala pwedeng balik-baligtad to ha. Mga kahagod, nagkapalit. Yung motor nagkapalit. Okay. Pero at least may power na siya. Yun lang, may power. Hey. Yan mga kahagod, kaya po natin nalaman. Yan o, something mechanical failure sa PF motor. Ayun, kaya po ano, ni-research ko po yung pagkakamali. Yun nga, mali nga po yung pagkakalagay. Okay. Sana mag-print pa. Okay mga kahagod, wala pa siyang ink sa loob ng damper. Okay. Ang gagawin natin ay manual higop. Dito natin yung higupin. Okay. Manual higop. Cancel nga pala yung nakalagay dito. Cancel na ink. Gaya ito nagtagumpay. Hindi pa rin masasabing tagumpay na tagumpay kasi yun. Na. Tsaka nga pala dito, ito to. Isang ito. Itong nozzle na yan, hindi yan kompleto. Halos 1/4 yung kulang.
Okay mga kahagod, ito na. The moment is truth. The moment is truth. Hindi po natin masasabi kung okay na siya. Yan, nagbuto na lang, nag-ano na. Ibig sabihin, smooth. Hey. Ha? Ewan ko. Hindi ba yan, wala ng error. Ibig sabihin niya, wala ng error. Hey! Subukan natin na print na kagad. Print na kagad. Okay, print na kagad. Hanapin na kagad natin yung ayun, number 2 to, no? Yan. Okay. Dali, bahala na. Wala nang check, wala nang ano, tinitingnan na lang natin kung magpiprint o hindi. Wala nakakaalam. Hop! Hop! May lumalabas na ink, mga kahagod. Hindi. May pangit ang print. Ayan mga kahagod, pero pangit ang print, pero nag-print siya. Okay. Ay, ang dami butas. Pero yung ano, bumalik na yung ano eh. Yung block, bumalik na yung iba. Ang daming butas. Kagad niya ng ano, talaga kailangan naka ano na yan. Naka-matte high na yan. Naka-matte na yan, sigurado. Yung mga ganyang print. Print natin to, subukan natin kung anong palalabasan. No. Okay naman. Yan o. Yung print niya ay kuha naman yung kulay. Yan lang ang problema. Sadyang mukhang merong guhit-guhit yan o. Hindi lang masyado. Yan. Okay mga kahagod, ito na yung naka-high photo paper, naka-high. Yan o, parang may kulang. Oh, tiga ha. Natin para mukhang okay din naman. May guhit-guhit pa rin. Okay. Pero at least tumakbo na yung ating L8050. Okay po. Okay mga kahagod, yun na nga ang nangyari. Pero nagpe-print naman, at least naayos po siya yung printer, may power, tapos nagpe-print. Yun nga lang, sa head po ang may problema, clog na po yung head. Ang nakuha ko po dun sa printer ni Sir Ben ay yung head, tsaka po yung flex, at tsaka po yung logic board. Yun po yung nagamit ko doon kay Sir Ben. Maraming salamat po kay Sir Ben. Sobrang bait, napaka-humble kausap, hindi siya mayabang. Kumbaga, simpleng tao lang din. Maraming salamat po kay Sir Ben. Kaya kung kayo po ay nasa printing at gusto niyo pong matuto, maggawa po ng mga printer o kaya mag-print at kayo po ay nagsisimula pa lamang, i-subscribe niyo po si Sir Ben Tech TV. Lalagay ko na lang po yung kanyang channel dito po sa description. Tapos, yun nga, napag-usapan po rin namin, i-share ko na lang mga kahagod na napag-usapan po namin ni Sir Ben kasi marami nga pong nasisira na pagka kinonvert sa pigment o kaya ng sabli, nasisira kaagad yung L8050. Kung i-convert po natin yung printer, pagkabili natin, ayun lang po yung kumbaga opinion. Isalin na kaagad yung pigment o kaya yung kabili natin, hindi na natin siya bubuksan yung pinaka-head. Kumbaga sasalina na lamang. Yung pong ito rin po yung napansin ka mga kahagod na pinakita ko rin po ito sa live. Yung pong niya, parehas na parehas. Ito po yung ginagamit sa Tarpaulin XP600. Parehas na parehas po nung head ng L8050. Parehas na parehas po. Wala pong pinagkaiba talaga. Hindi, pinagkaiba pala yung nasa ibabaw. Meron naman pinagkaiba. Ito po. Yung nasa ibabaw na yan. Pero yung sukat na sukat, yung pinag-i-screwhan, parehas na parehas po yung
sa XP600. Yung pong ginagamit natin sa tarpaulin sa large format. Okay, DX11. Okay mga kahagod, ayun na nga mga kahagod. Siguro hanggang dito na lang po muna. Kung sakali pong maayos ko po ulit yung pinaka-head niya, ibablog ko po. At yun na nga, maraming salamat. Sir Ben, maraming salamat po sa lahat po ng mga umabot sa vlog na ito kasi sobrang haba. Maraming salamat mga kapatid, mga kahagod. Saludo po sa inyo lahat. Sige po.